Pag-ibig at kapayapaan ang sumatin mga kapatid. Mali, magbibigay lang tayo ng reaction video about doon sa pag-uusap ni Brad Esel at saka ni Brad Romel. Ayan. Yung pag-uusap nila about doon sa awit 82. Ito yung hindi nila maintindihan sa akin eh. Hindi nila maunawaan yung ibig kong sabihin. Kung ibig sabihin kumakatha sila ng hindi nila alam ang interpretation. Basahin natin. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahato sa gitna ng mga Diyos. Papansinin natin dito, malaking letra at saka maliit na letra. Ngayon, malalaman natin sa Biblia kung sino ito at sino din ito. Kasi kung hindi natin aalamin ang context, malilito tayo. Hindi natin alam yung interpretation. Kasi si Brad Eli gumagamit yun ng interlinear. So gagamit tayo ng interlinear. Yan, gamit tayo ng interlinear. Diba? Ayan yung awit 82.1. Sabi diyan, ito, yung ginamit dito na God ay Elohim. Sinin nyo kung saan ginamit yung salitang Elohim. Yan o. Pero bago yan, the word God in Hebrew is Elohim. Plural. Plural. Kasi baka hindi ko matapos to pero hindi tayo abutin sa oras. Mga 30 minutes lang. Lalagyan ko agad doon ng part 2 at part 3. Kasi mahaba-haba to eh. Hindi natin matapos to. Yan. Ginamit ang word na Elohim sa God, sa gods, malaki tapos maliit, divine being at saka judge. Yan. Na yung ibig sabihin doon sa last part ng verse yan, ruler, he judges in the midst of the ruler. Sabihin, ang tinutukoy pala dito ay mga ruler, humatol sa gitna ng mga Diyos, mga ruler ito. Pero malalaman natin kung sino ito at kung sino ito. Ang ginamit dito, yan, pinakita ko sa inyo Ang ginamit dyan, Elohim din. God, malaki. God sa maliit. Divine being, judge. Yan. Ngayon, may ginawa akong tawag dito, may ginawa akong balangkas, pero may babasahin muna ako. Sabi dito, Elohim sometimes used as the plural. Plural talaga yon. Ginagamit siya sa pagan deities, false gods, yan, gods of the nation, tapos Elohim sometimes used as angelic being. Tapos Elohim sometimes used as human judge. Mamaya maintindihan nyo to dito sa binalangkas ko. Na yan. Yan. Ayan yun. Ayan yung topic natin, di ba? Ayan Ang topic natin ay Psalms 82 verse 1. Sabi dyan, gods be's gods. Elohim words mentioned 2,500 times in the Bible sa Old Testament. Ngayon, malalaman natin kung ano to, itong malaki na God, so itong maliit na God's na word. Yan, the interpretation, yan. Yung Elohim, ginamit yon sa Creator, sa Most High, sa Divine, tsaka dito sa Supreme or Above. Ngayon, yung gods, ginamit din yon sa Biblia as Elohim. Nakasalin din yon. Na angelic being, human, ruler, judge, spiritual beings or demons, gods of the nation, idols. Ngayon, malalaman natin
kung ano ang pagkakaiba nitong malaking gods at saka maliit na gods. Although pareho sila. Pareho sila ng salin sa interlinear. Elohim. Ngayon, sa Genesis 1:1, siya ay creator. Ano ba ibig sabihin nun? Yan yung attributes o characteristics ng one true God. O yan. Dito sa Genesis 1:1, creator. Diba? In the beginning, God created. Creator. Diba? Kung ilalagay natin yung sa interlinear, ano yan tawag dito, Elohim din yun. Ang salin doon, Elohim. Yan, Genesis 1:1. Yan, ayos natin. Yan, no? In the beginning, God, ayan, no? Elohim ang ginamit dyan sa Hebrew word. Yan. Malalaman natin kung sino ito at kung sino ito. At bakit ginamit din ito sa divine being. Tsaka sa mga judges o ruler. Yan. Balik tayo sa sa binalangkas ko. Diyan, sabi diyan, di ba? Sabi dito, Most High, ginamit yung Elohim. Most High. Punta tayo dun sa sa awit. Sa English natin babasahin, 57. 57:2. Sa English tayo. Sabi dyan, I will cry unto God Most High. Malaki yan. Malaking word. Unto God. Pa? Siya yung Most High. Yan. Tapos ano pa? Diyan, divine nature. Ibig sabihin, yung divine, ibig sabihin yan, nakakagawa yan ng isang hibla ng buhok. Tingnan natin dyan sa Romans. Sa Romans 1:20. Yan, sa Romans 1:20. Sabi dyan sa Romans 1:20, yan for the invisible things of Him from the creation of the world is clearly seen. Pero dito natin, sa SMB. For the invisible attributes, namely His eternal power and divine nature. Divine nature. Yan ang attributes ng isang Diyos. Tabihin natin to. Ano pa? Supreme above. Ba? Sulat dyan, supreme above. Tingnan natin. Para kanino yung malaking G na yan? Sabi dyan sa 97, For the Lord thou God, Lord, art high above. Sabihin, high above, supreme yun. All the earth, and thou art exalted far above. Sabi diyan, far above all gods. Ba? Lipat na tayo sa 96. 96:4. Sabi diyan, for the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Ngayon malalaman natin kung sino tong gods na to. O bakit, saan niyang ginamit. Balik ulit tayo dito sa 95:3. For the Lord is great God and the great King above all gods. Pansin nyo, lagi siyang above all gods. Diba? Ngayon, ano pa ang attributes? Sabi diyan, true God. Punta tayo sa Jeremias.
Jeremias. Yan ang attributes ng yung malaking letter na na word na God. 10:10. Yan, 10:10. O, lagyan natin ng highlights para makita nyo. Sabi dyan, but the Lord is the true God. He is the living God and everlasting King. Diba? Sulat yan. True God. Ngayon, kasi yung Elohim, ginamit din sa maliit na words dito na gods. Dito, yung Elohim din yung salid dun eh. To gods. Pero alam natin kung sino to. Di ba? Creator, Most High, Divine, Supreme, Above, True God. O, ano lang kinuha ko dyan? Na attributes, ilan lang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang na attributes yung kinuha ko ngayon. Saan ba ginamit yung yung naandun sa na gods? Ba, gods. Ito, hindi nila maintindihan eh. Akala nila, ito ay tunay na Diyos. Hindi yan. Although, isinalin siya as Elohim din. O, tingnan natin ha. Saan ba ginamit yan? Di ba, sabi doon sa sa interlinear, balik tayo doon sa interlinear. Doon sa doon sa sa 82. Yan. Diba? Yung God dito na malaki, Elohim din ang ginamit Yung God dito na maliit, Elohim din ang ginamit. 'Di ba? Ngayon, kung hindi tayo unawa, magkakaroon tayo ng ng kalituhan. Ito 'yan. 'Di ba? Sabi diyan, lang. Balik ulit tayo. Ginamit ang salitang Elohim sa God. Alam natin kung sino 'to. Ginamit din siya dito sa gods. Diba? Ginamit siya dito sa divine being. Ginamit siya dito sa judge. Sino-sino tong mga to? O, dyan. Pakita ko sa inyo, ha. Yan. Dito, sa Genesis 6:2, tingnan natin kung sino to. Genesis 6:2. Genesis 6:2. Tingnan natin kung sino yan. Di ba? Sinabi doon. Ginamit din yan doon sa Sometimes, ginagamit siya sa angelic being. Ibig sabihin yung Elohim, ginagamit din siya. Pero hindi nangangahulugan na Diyos siya. Ginamit lang yung Elohim na words. Kasi, dalawa yung patutungkulan mo sa Elohim. Pwedeng God na malaki, yung gods na maliit, the words, di ba? O yan, di ba sabi dyan, angelic being, ginamit siya sa angelic being. O, punta tayo doon sa Genesis 6:2. Sino tong mga to? Genesis 6:2. 6:2. Yan. Ito yung hindi nyo maintindihan that the sons of God. O kung pupunta tayo sa interlinear, tingnan mo kung anong tawag sa kanila ng Diyos. Hindi, Genesis na pala to. Genesis 6:2.
Hindi, mali pala. Genesis. Genesis 6:2. Kasi doon sa kabila, hindi ako hindi ako makapagsalita lang kasi limitado lang yung oras ko, hindi ko maipaliwanag maayos. Yan. Yan o. Sabi dyan, di ba, that the sons, tawag sa nila, Bini, Ben, sons, ginamit siya doon sa mga angels. Diba? Angels yan. Kasi kung titingnan mo dito sa yan. The sons of God. Elohim. Diba? Ginamit siya. Diba? Pupunta tayo dun sa sa Psalms. Psalms 8:5-6. Tingnan nyo kung sino yung mas mababa lang kaysa Diyos. Lagyan natin ng highlights. Yan, Tagalog natin. Sabi dyan, wala yung highlights. Yan. Sabi yan, sapagkat iyong ginawa, siyang kaunting mababa lamang kaysa sa Diyos. Diba? Anghel ang pinapatungkol lang dito. At pinatungan mo siya ng kaluwalhatian ng karangalan. Ay, hindi ito. Kasi sabi dito, sapagkat iyong ginawa siyang kaunting bababa lamang kaysa sa Diyos. Pero ang tinutukoy dito, kasi ito nandun to sa sa Hebreo eh. Pero ang tinutukoy dito, anghel, mas mababa lang ng konti sa mga anghel. Sa mga anghel sa Diyos, yung anghel yun. Yan, pinapatungkulan dyan, mas mababa lang. Ngayon, di ba doon sa unang Korinto, 2 Korinto 4:4. Ang ginamit doon, na binulag ng Diyos ng sanlibutan. Ang ginamit dyan, tayo sa unang Korinto, Elohim din ang ginamit dyan eh. Diba? Elohim o kaya Diyos. Ang ginamit dyan, Elohim o kaya Diyos. Ayan, no? Yan. Diba? Yan yung God's. Diyos. Pwede siyang patungkol sa Diyos na malaki. Pwede siyang patungkol sa God na maliit. Diyos, Elohim. In Hebrew, Elohim. In Greek, Diyos. Diba? Ngayon, sino-sino pa ang ginamitan ng Diyos? Yan, alas mo na ito. Yan. Sino-sino pa ang ginamitan at tinawag ng Diyos na Diyos? Diba? Punta tayo sa sa Hukom 5:7. Tingnan mo kung sino yung tinawag. Sabi dito sa Hukom 5:7, pero English muna natin. Yan. Pero bago yan, balik muna tayo dito. Diba? Sabi doon sa yan. Sabi dyan,
Elohim, yan o, nire-refer din niya sa human judge. Ginagamit niya rin yan. Tinawag niya ring Diyos. Yan. At tayo dito sa yan. Sabi dyan, ito si Deborah. Naging ruler siya ng Israel. Si Deborah. Sa panahon nito ng mga hukom sa Israel. Yan. Sabi diyan, the inhabitants of the Bed Seas, they ceased in Israel until that Deborah aroused a mother in Israel. They choose new gods. Ayun, tinawag din siyang gods, oh. Si Deborah, sa Tagalog natin. Ang ibig sabihin kasi ng ruler o mga gods din yun. Ayan o. Single five. Kaya lang. Hukom 5:7. Ayan. At ang mga pinuno ay naglikat. Kasi naghanap sila ng hukom eh. Kaya hukom sila. Sa Israel, sila naglikat hanggang sa akong si Deborah ay bumangon. Na ako'y bumangon na isang ina sa Israel. Si Deborah na babae, naging ruler, naging judge sa Israel. Yan o. Sila ay nagsipili ng mga bagong Diyos. Tinawag din si Deborah na Diyos. Ibig sabihin, yung salitang Elohim, dalawa yung pumapatungkol. Isang tunay na Diyos at saka Elohim din yung tawag sa kanila, yung mga angels, yung mga tao, human judge yan, ruler, gods. Sino pa ang tinawag? Dito tayo sa awit 82:6. Sino yon? Sino yung tinutukoy naman doon ni David? Kasi mahaba na masyado. Baka hindi ako matapos nito. Yan 82:6. Diba? May binanggit dito. Ayan At aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kanyang lahat ng mga anak ng kataas-taasan. Sino yung sinasabihan niya dito na kayo'y mga Diyos? Kayo'y mga Diyos. Diba? Kinote siya ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Juan. Ganito kasi ang kwento niyan. To cut the story short muna tayo doon sa topic natin. John 10:34. Yan. Diba, nung sinabihan siya dito ng mga pinuno, ng mga Hudyo, hello? Yan. Sinabihan siya dyan ng mga pinuno ng mga Hudyo, yan. Sabi dyan, sinagot sila ni Jesus. Yan, malalaman natin kung anong context ko, bakit niya sinabi to. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sa kautusan aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Bakit? Bakit sinabi niya Diyos? Kung tinatawag ninyo mga Diyos, yung mga dinatna ng salita ng Diyos. Bakit? Ang depensa kasi dito ng Panginoong Hesukristo Sabi niya doon sa mga pinuno ng mga Hudyo, ako at ang Ama ang isa. Naintindihan nyo ng mga pinuno ng mga Hudyo, sabi niya, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Ayaw nilang maniwala na si Kristo ay Diyos. Ngayon, dumepensa ang Diyos. Bakit? Sinabi ko rin naman doon sa kautusan nyo kayo'y mga Diyos. Kayo'y mga Diyos. Ibig sabihin yung Diyos, mga ruler yan, mga judge, mga pinuno. Pinuno sa Israel. Oo. Pinuno sa Israel. Ibig sabihin, tinawag silang mga Diyos. Parang ganito. Diba? Yan. Yung Exodus 7:1, ginawa kitang Diyos kanino? Kay Paraon naman.
Etong si Deborah, ginawa din judge, ruler, Diyos sa Israel. O ito namang yung sinasabi dito sa 82:6 at saka sa human ruler yan, ginawa din silang gods. Ibig sabihin, tinawag din sila pero hindi sila Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi nakasulat or peke, hindi ganun ang batayan. Hindi ganun ang batayan natin. Ibig sabihin, ruler sila o mga elders, yan, mga judge. Yan. Ano pa? Tingnan natin. Tingnan mo, ginamit din ang salitang gods sa demon. O, puntahan natin. Baka sabihin nyo, totoong Diyos to. O, tingnan nyo, Samuel. O, ganyan ang pag-aaral, hindi yung hindi yung gawa tayo ng sarili nating interpretation. Kasi ang batayan nyo, wala mo nakasulat na peke, wala mo nakasulat na na tawag dito, na tunay. Hindi ganun ang batayan. Ayan. Diba? Sabi doon sa 13. Ayan linaw At sinabi ng hari sa kanya, huwag ka matakot sapagkat anong iyong nakikita. Sabi dyan. At sinabi ng babae kay Saul, di ba yung encantador, gusto niyang paauhunin si Samuel, pero hindi naman si Samuel ang umahon. At aking nakikita ay isang Diyos na lumilitaw. Demons pala to. Bad spirit ang umahon. Sorry. Ayun Diyos. Punta tayo sa interlinear na naman. Interlinear lang tayo ng interlinear. Kasi dyan natin makikita kung anong ginamit na salin talaga dyan. 28. 29 pala. Ay, 28. Tapos 13. Ngayon, paghahambingin natin kung talagang mga Diyos ba yung tinutukoy doon. Ay, bumalik siya sa Punta tayo sa lexicon lang tayo. Yan. Sabi doon, sabi na, I see a divine being. Tinan mo, divine being yung sinabi doon, ginamitan din siya ng Elohim, pero divine being yun, demonyo yun, yung umahon. Yan, di ba? Yung Elohim ginamit sa God na malaki. Di ba? Ginamit din siya sa God na maliit, gods. Divine beings, di ba? Divine beings, yun yung angelic, yung demons. Di ba? Yung judge. Ayun, di ba? Ang linaw. Ibig sabihin mo, Diyos din ba to, yung umahon? Walang nakasulat na tunay Wala rin nakasulat na peke. Hindi ganun ang pag-determine. Di ba? Punta ulit tayo sa saan pag ginamit. Saan pag ginamit yung salitang Elohim. Ginamit din siya sa pagan gods o gods of the nation. Punta tayo doon sa Punta tayo doon sa 96. Dito na papasok yung keynote ko nung nakaraan. 96.5. Pa? Englishin natin. Diba? Sabi dyan, for the Lord, for all the gods, gods of the nation. Elohim of the nation. Ano yun? Are idols. Diba? Yung maliit na gods ay tumutukoy din pala sa mga idols. Sa gods of the nation. Diba? Puntahan nga natin sa interlinear. Kung ano yung ginamit doon sa interlinear. Hindi kayo gumagamit ng interlinear Malilito kayo kung saan ba talaga ginamit yung salitang Elohim.
ba? Hindi nyo kasi nire-research. Lang, bumalik sa Yun tayo sa leksyon kasi dito sa lexicon mas yan o. Ang ginamit dyan, ayan o. Diba, yung gods dito, yan o. Ay, hindi, mali. Ito, gods. Ginamit siya sa gods na malaki, yung gods, maliit, divine being, human gods, yung Elohim. Ngayon, tatanungin ko kayo. Ito ang ating hatol. Sino ang tunay na Diyos? Ito o ito? Diba? Malinaw eh. Kung hindi natin naaalamin yung interpretation ng dalawa, sino yung gods dyan? Sino yung ito ba o ito?